Welcome back to my channel, my vlog TV. It's Lingkod. Magandang araw sa inyo lahat, mga ka-rider natin, sa mga kabutwit, angkas o joyride ka man, o sa lahat ng mga rider na mahilig lang talaga mag-ride araw-araw, mapa-long ride man o short ride. Okay, namomonitor mo ba palagi ang hangin ng yung gulong? So alam mo ba kung ano yung PSI? So especially no, sa mga rider na katulad ko na nagtatrabaho na maghapon, so napakalaga na lagi natin na maintain yung PSI ng gulong natin araw-araw, hindi lang kung kailan kasi sipagin lang. Alright, medyo maingay na mga ka-Vlog TV kaya nag-mute na tayo, no, para mas maganda yung dating ng sounds, mas malinaw at mas maintindihan ninyo. Alright, sa video natin ito mga ka-Vlog TV, tuturuan ko kayo kung paano ba yung basic na paggamit ng tire inflator sa mga gasolinahan. Ano ba yung mga technique, lalong-lalo na kung nag-e-error yan. Bakit? Kasi may sealant yung gulong mo, so usually lagi nag-e-error yan. So sa mga naka-experience yan, may technique yan kung paano maglagay ng hangin, paano magkarga ng hangin. Okay? So panoorin nyo lang itong video na ito, huwag kayong mag-skip para may matutunan kayo, okay? So hanap tayo ngayon ng tire inflator. So hanap punta tayo sa mga gasolinahan, so magpahangin tayo, Alright, so mga ka-Vlog TV, andito na tayo sa may Petron, sa Antipolo, malapit sa may Beverly Hills. Okay, hintayin lang natin no, na matapos itong kotse. So nagpapahangin. So after nun tayo na. Okay, it's our turn na. Ipesto na natin yung motor natin. So, unahin natin yung sa rear ko. Ipesto na natin malapit yung rear sa tire inflator screen board. Okay simplihan lang natin mga katropa, mga ka-Vlog TV. So tignan natin yung dulo ng Okay, so medyo mahirap to. Pero mas maganda kasi yung ibang mga ganito na sa may nozzle niya, yung may lock siya. Saka hindi yung ganito. So okay na, pagtsagaan na natin to guys. So may apat na pindutan, check lang natin. Lagyan natin sa tamang PSI. So 32, sakto na yung likod. Ito yung pinapalagay natin sa likod ng gulong. Okay mga ka-Vlog TV, so tip ko na rin sa inyo. Tatlo lang yung pipindutin natin dito usually. Itong negative, itong positive, and then itong letter I na ito. Okay, yung negative and positive para may adjust natin yung tamang PSI ng ating mga gulong. And then itong letter I na to is a button start para magkarga ng hangin. Every time na mag-error, pipindutin mo lang ito para magkarga ulit siya ng hangin. Parang restart lang siya ng restart. Okay? Okay mga ka-Vlog TV, pinwesto natin yung pito natin ng 3 o'clock. So ganyan palagi pag magkakarga ng hangin. Yung rear tire is naka 3 o'clock ang pito. Ilagay natin itong nozzle. So wag natin tatanggalin to guys, laging nakadiin yan. Then monitor natin yung screen board. Wait nating magkarga yan. Umaakyat yung signal na yan. So every time na mag-error yan and pinipindot ko yung letter I para mag-restart siya ng hangin. So ganun kasi yan. Pag may sealant yung gulong natin, ma-experience nyo yan. Okay, laging nag-error, hindi siya nagkakarga. Gawa na nasi sensor niya na nagbabara. So kaya nag-error siya. So pipindutin natin yan every time na mag-error. Kahit pa unti-unti hanggang sa maabot natin yung number 32 na ina-expect nating hangin or PSI ng ating gulong. Okay, so pag naabot na natin yung 32, magtutunog naman yan mga ka-Vlog TV. Tulad nito. Okay na. Ibig sabihin na okay na yan. Pwede natin tanggalin na dito. Balik lang natin yung takip, igpitan lang natin ng maigi para hindi sumingaw yung hangin. Okay, then i-set na natin itong isa ng 29 para sa front tire. And then ipesto na natin, ilapit natin yung gulong malapit dun sa screen board, okay? So yun nga ang front tire laging naka-pesto yung pito natin at least 9 o'clock. Sa rear tire naman is 3 o'clock PM or 3 o'clock lang. Okay, same procedure paghahangin sa harap. Lagay natin yung nozzle doon sa pito, didiinan natin, wag natin tatanggalin. Then make sure lang naabot natin yung screen board. So every time na mag-error yan, pipindutin natin yung I para mag-restart siya maghangin.
So, paunti-unti yan hanggang sa mabot natin 29. Hanggang sa tumunog yan. So, ibig sabihin, okay na siya. Okay mga ka-Vlog TV, ito nga pala yung kagandahan ng may lock. So, hindi mo na kailangan magdiin-diin pa doon sa pito mo. Kapag may lock, ilalock mo lang doon sa pito mo. Kahit iwanan mo na doon, nandun ka na nakapeso sa screen board. Every time na mag-error, pipindutin mo lang yung letter I. Diba? So, sa mga walang silat, hindi nila problema to kasi dire-diretso lang sa paghahangin. So, usually, especially sa mga may silat lang talaga to na madalas nag-error kasi nagbabara yung silant sa pito. Yun. So, okay na, no? So, saka natin tanggalin. At ibalik natin yung takip ng pito. So, make sure lang na may takip yung mga pito natin. Yung higpitan natin para hindi pa sa kasi samingaw yung mahirap kasi yung so, ganun lang kasimple, no, mga guys. Mga katropa. O, parang sa inyo, no? Sana may natutunan kayo. So, ride safe always, ha? O, ride safe always. Okay. So, gato yan.